Totoo nga ba na itong San Miguel Beermen ay pinaplano na i-acquire itong si Lance Stephenson na kanilang bagong import para dito sa Governors Cup at posible na pati na rin sa Commissioner's Cup? Alam natin na magiging undersized itong si Stephenson kung sakasakali siya ay kunin sa Commissioner's Cup. Pero parang nakita na ng barangay ng San Miguel yung ginagawa ng TNT at Barangay Hinebra. Undersized nga yung imports nila pero sila lagi ay naglalabas sa finals dahil fit naman yung import na nakuha nila pagdating doon sa koponan. So mukhang hindi na yung height ang tinitignan dito ng San Miguel kung hindi yung fitness ng import. At kung mag-fit itong si Stephenson dito sa San Miguel, abay bakit hindi nila kukunin? Alam nating lahat na ang isa pang gusto na San Miguel kanila makukuha to si Stephenson ay yung kanyang ability na mag-defend ng mga player. At syempre kung kaharap mo ang Ginebra at nandyan si Justin Brownlee o kaya si Ronde Hollis Jefferson ng TNT, gusto mo meron kang import na kayang gumwardya sa kanila. At yan ang dahilan kung bakit ito malamang ang gustong maka-acquire ng San Miguel. Kaya nga sa ngayon, magiging maganda talaga yung development kung matutuloy ito. Siyempre, hindi naman biro yung hihingin sa salary niyan dahil si Stephenson ay isang legitimate NBA player yan dati. Ngayon, kung ikaw naman ang San Miguel at determinado kang maka-Grand Slam din katulad ng TNT, abay subukan mo ng kunin for the Commissioner's Cup at Governor's Cup itong si Lance Stephenson para masiguro na magiging maganda tsansa nila. At alam naman natin na isa yun talaga dito sa pinag-aaralang mabuti ni Coach Leo Austria kung ito'y matutuloy. Of course, sa bandang huli, management ang magde-decide yan kung kaya nila at kung magkakasundo sila doon sa terms and agreement dito kay Stephenson. Pero if ever na mangyari yan, aba malaki ang tsansa ng San Miguel na mag-compete na dito sa Commissioner's Cup at Governor's Cup kontra dito sa TNT at Barangay Hinebra na palagi na lamang na nagdo-dominate dyan sa konferensya na iyan. Ikaw naman, itong lineup ng NLEX Road Warriors, may masaya ka dito sa nagiging resulta nung nakaraang draft kung saan nakuha mo si LJ Gonzalez. Pero bukod dyan, meron pa raw posibilidad na baka makuha din itong NLEX Road Warriors naman, itong si Aaron Black. Dahil sobrang dami ng point guards ng Meralco Bots ngayon, pinag-iisipan na nila na magbawas dyan. At kapag napunta si Aaron Black dito sa NLEX, aba maganda yan dahil dadami yung mga scoring options ni Coach Jong Wichico. Alam naman natin na nagiging problema talaga sa Road Warriors, kulang sa support si Robert Bolick. Kaya nga kung mapupunta dyan itong si Aaron Black, madadagdagan ng scoring option itong lineup ng Road Warriors. At syempre, good news yan para dito kay Coach Jong Wichico na matagal nang naghahanap ng tinatawag natin na support para dito sa kanyang roster. If ever nga na matuloy ito, masasabi natin maganda kalalabasan yan para dito sa mga players naman ng Rain or Shine, ng NLEX na talagang determinado na mag-deliver ng kanilang performance. Kaya if ever nga na matuloy yan, pwede nating masabi talaga na maganda ang magiging resulta nito, lalo na kung interesado ka talaga dito sa mga ganyang klaseng sabihin na nating pursuit, lalo na ito si Coach Jong Wichico na ang number 1 goal ngayon ay manalo ng kampiyonato. Alam nating may presyo dito kay Coach Jong Wichico dahil itong Meralco at TNT, mga champion na yan, NLEX na namang hindi. At ito si Robert Bodick, syempre, gusto niya talaga maglaro para sa isang championship contender. Kung makukuha nila si Aaron Black, magiging isa yan doon sa mga pieces na pwedeng pandagdag para maging mas competitive itong lineup ni Coach Jong Wichico. At sa tingin ko, gagawa naman talaga ng paraan yan ng management para hindi mapag-iwanan itong Road Warriors. At sigurado na magiging isa sa mga top team sa PBA ito kung madagdagdagan sila ng mga quality players katulad ni Aaron Black.